Kasama natin via Zoom. Kailangan natin makuha ang kanyang saloobin at reaksyon. Alam niyo ho, siya ho ang 3rd District representative sa Maynila. Siya rin ho ay isa sa mga prosecutors dito sa impeachment ho ni VP Sara. Tapos siya ho ay member ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Lahat na ho yata ng posisyon na-occupy na ho ng guest natin. Vice Chairman ng House Committee on Public Accounts. At ito, kahapon ay isa rin sa mga pinangalanan ng 18 Marines na tumanggap ng maleta. Nako, Congressman Chua, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Good morning! Danny, magandang umaga at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Ayun, buti na lang sir, medyo maganda signal natin ha. Mukhang mobile kayo, no, Congressman? Opo, pasensya na po kayo at mobile po tayo. Okay, pero malinaw naman. For now, kunin ko muna ang reaksyon nyo dahil dito sa mga maleta story kahapon ng 18 Marines, isa kayo dun sa mga, let's say, kongresista na pinangalanan. Ano bang una nyo naging reaction when you heard this testimony? Well, hindi naman ito yung una dahil ito, kung maalala ninyo, yan na rin yung pinresenta nila dati. At bungad nga po nito, tayo po ay nag-file ng reklamo ng cyber libel po sa 18 Marines at kay Atty. Baligod na ngayon po ay dinidinig na sa piskalya sa City of Manila. So for now, it's all about para trying to agitate the public or their supporters kasi parang gusto talaga nila ituloy kahapon kahit na sabi na nga ng 'di ba inihalal na Senate President Pro Tem hindi inihalal, parang siya nang inagi because of the quorum, 'di ba? Last Wednesday dapat illegal yung hearing kahapon ng Blue Ribbon nung Cayetano Black. Hindi lang po yan. Makikita naman po natin, kitang-kita naman yung very obvious na inconsistency sa kanilang mga statement at mga salaysay. At kung titignan ninyo yung mga nilagay nila doon, puro mga kritiko po ng ating Vice President. At karamihan po dyan, mga naging miyembro po ng Committee on Good Government or Committee on Justice at saka ng Quadcom. Alam po ninyo, kagaya kahapon, nagpunta nga po doon si Congressman Alvarez at pinabubulaanan niya yung mga paratang na to. At isa nga sa kanyang sinasabi na dahilan kung bakit siya isinama dito dahil sa kanyang pagtutol na pumirma doon po sa complaint kay Presidente. Kaya makikita mo talaga yung layunin ng mga taong ito. Okay, pero kayo ho, isang abogado na rin kayo, yung bang mga verbal testimony na ganyan, kasi ang nakikita mo naman sa social media, wala namang resibo. No? Ibig sabihin, this will not hold water pag talaga ipinirsuto. Kasi alam ko na, sa ombudsman na rin to, ibinigay ito sa Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson when he was the one holding the Blue Ribbon Committee chairmanship. Alam po ninyo kami sa batas, meron po tayong tinatawag na falsus in uno, falsus in omnibus. Pag mali ang iyong salaysay sa isang statement, mali na po ito lahat. Kung makikita naman natin yung inconsistency sa lahat ng mga salaysay. Tsaka nagtataka naman ako, bakit ang sumasagot yung abogado? Bakit hindi yung mga 18 Marines? At saka bakit pinipid yung mga information sa kanila? Kitang-kita naman kahapon kung paano sila tanungin. Pati pagpapaalala, may mga nakakalimutan pang mga detalye. Kaya nga po, ito po nakikita ko lang, pero kami po kasi dito po sa prosecution, focus lang po kami. At alam naman po namin na yung mga ganito ay distraction at nais lamang na ilihis ang totoong issue. Ito nga po yung impeachment. Okay, so speaking of the preparation na rin sa inyong, dahil kayo ay isa sa 11-member na prosecution panel, sa July 6 na ho, di ba, ang nakatakdang trial. Sa nangyayari ngayon na until now, hindi pa rin masettle ito. No? Although, meron na rin daw pwedeng sumulong ang mga order of business dahil meron naman tayong Senate President Pro Tem kahit na ang Senate President ay si Cayetano. Sa hanay ho ninyo, kayong mga prosecutors, nababahala ba kayo na pwedeng ma-derail pa yung date na July 6, Congressman Chua? Well, yun po kasi talaga yung gusto nila, Gusto nilang gawin. Kaya lahat po ng klase ng circus at saka sarsuela ay ginagawa na po nila para maantala at saka para malihis itong mga usapin na to. Pero kami po, siyempre, optimistic pa rin kami. Basta't kami po, nakafocus lamang dito. Tututo kami at naniniwala kami na bigyan lang kami ng pagkakataon
na mailatag ng maayos ang mga ebidensya. Kitang-kita naman na malakas po ang ebidensya na aming ilalatag. Pero syempre, regardless of who will head, no, who will be the presiding officer by then. Kasi, di ba, kung malino naman na wala ng numero si Senator Alan Peter Cayetano, mukha rin ang lumilitaw nga sa mga pananaw na marami, lame duck Senate President siya. So, if ever, magkakaroon ng bago or siguro magtatawag ng di ba, extra session, yung special session ng Pangulong Marcos, by then, do you feel na dapat masettle na rin to kung sino talaga ang itatakda nating presiding officer sa impeachment trial? Maganda po na masettle na to sa lalong madaling panahon dahil unang-una nag-aantay din kami ng imbitasyon galing po sa impeachment court kung kailan po kami a-appear. Dahil hanggang ngayon wala pa po kaming formal na invitation galing po sa impeachment court. Mas maganda sana sa lalong madaling panahon maisettle na to kasi ang pagkakaalam ko po dapat syempre amyendahan yung rules ng kanilang impeachment, no? So dapat ma-finalize na rin kung ano talaga ang nilalaman para mapag-aralan na rin namin kung mayroong mga amyenda o may mga bago na ilalagay po sila dito sa rules. Kong Joel, kasi alam ko doon sa mga ginagawa niyong, di ba, naghahanda na kayo dahil July 6 nga, almost a month to go, no? Parang compartmentalize nyo na yung mga, let's say, 4 articles of impeachment. Saan ka ba ilalagay? Kasi parang ang naririnig ko, parang ipaprioritize na article na impeachment yung sa, yung confidential funds o yung AMLAC or yung grave threats. Ano ba? Tayo po ay kasama po tayo sa confidential fund, kasama po tayo dyan, at saka doon po sa unexplained wealth. So tayo po ang naatasan na mamuno sa confidential fund. Okay. So tingin nyo, ito yung mga malalakas na ebidensya. So in doing this, kasi nung nakaraan kasi, di ba, ano lang yan clarificatory hearings lang yung ginawa sa Justice Committee. Pero dito, probing na ho. Pwede nang probing dito. Dito, isosomo nyo most probably yung mga bank executives na para humarap dito talaga sa mga bank transactions na ginawa. Let's say, hindi lang naman ni Vice President, pati yung asawa niya, si Attorney Mans Carpio. Kasama po yan sa mga kinukonsidera po namin na maging testigo at syempre may mga kinukonsidera din po kami na mga unwilling or hostile witness. Ayun, oo. Si Senator Trillanes ba, kinukonsider nyo, sabi niya, baka raw mayroon pa siyang maiko-contribute na mga malalaking, maibubunyag malaki raw na pasabog para dito sa, kung sakali ipatawag siya uli sa trial ng impeachment. Kasama po siya sa mga papatawag po namin. Dahil kung maalala po ninyo, isa po siya sa mga nagsalita o tumistigo doon po sa Committee on Justice at malalakas naman po at saka very substantial yung kanyang mga binitawang salaysay doon. Kung Joel, kayo ho ba sa hanay ng prosecution, ilalaban nyo ba na humarap mismo rin si Vice President Sara? The same way that si dating Chief Justice Corona humarap, para at least, kasi ang marami nagsasabi, kailangan dumaan siya sa cross-examination ng grupo nyo. Well, yun naman po kasi ay diskarte ng defense kung ihaharap po nila si Vice President. So ayaw naman po namin pangunahan ang defense kung ano ang kanila magiging diskarte. So, syempre, gusto nyo yun, no? In your favor, if she will be the one talaga humarap? Regardless, kay humarap po siya, kay hindi po siya humarap, malakas po ang ebidensya namin laban po sa kanya. Okay. Tingin nyo ho ba yung magic number na 16 is still doable? Can public opinion sway the other senators to turn or that they will not look the other way around? Well, sa nakikita po natin na nangyayari ngayon sa Senado, hindi na po natin magagaransya kung doable po itong 16. Pero ang sa amin lamang po mailatag ito, makita ng publiko. So whether makakuha po kami ng 16, hayaan na lang po natin na ang publiko po ang magdesisyon kung malakas po ang ebidensya o hindi. At napakalaki po ng magiging ambag po dito ng media, kagaya po ninyo. Dahil ito naman pong pagdinig ay gagawin po
open po to for live stream. public. Oo, live stream. Opo, live stream po to, kaya malaking bagay po ang magiging contribution po ninyo dito. Oo. For now ba, kasi katulad sa November 30 sa ICC trial naman sa The Hague, mukhang meron ng namumuo na yung theory na mukhang papayagan na merong Filipino interpreter at saka may Visayan interpreter pa para mas maintindihan o mas nakakarami dito. Is this something na siguro yung conduct ng inyong trial will be in Taglish para mas malinaw? Kasi live stream Kong Joel. Yun po yung aming nais din at yun din ng siguro isa rin yan po sa aming ipopropose pagka magdadirect or magko-cross po kami nang sa gano'n mas maunawaan po ng mga kababayan po natin. Bagamat malamang medyo mahirap-hirap po dahil may mga legal terminology na hindi po namin alam kung paano po ito tatagalugin. But just the same ay pipilitin po namin sa abot ng aming makakaya na maging simple ang mga terminology na aming gagamitin nang sa ganon maunawaan po ng ating mga kababayan. Oo, kasi alam nyo, pag ako umiikot din sabi nila sana may maibaba yung antas ng diskusyon sa level ng masa para mas maintindihin nila, di ba? Kasi kung masyadong legalistic yung approach, although ang tingin ko merong malaking side dito, yung political side. Yung ibig sabihin, punta tayo sa usaping legal, pero yung yung general sentiment ng tao after hearing all the arguments, 'di ba? Tama po kayo. Kaya nga po ako po pipilitin ko po sa aking parte na maging simple at saka hangga't maaari ay sa wikang mas mauunawaan ng ating kababayan. Oo. For now ho ba, Kong Joel, nabuo niyo na ba yung listahan ng mga private prosecutors nyo? More or less po, buo na. Kaya lang may mga humahabol pa. Kaya Ganun ba? Ganun karami ang gusto mag-volunteer? Marami po. Sa akin nga po, may mga nagme-message, private message na baka po pwede masama sila. At ito naman pro bono ay libre. Pro bono, walang bayad. Opo, libre. Kaya lang po siyempre ang hirap din po pagka nagsama sa isang kwarto ang sobrang daming abogado. Lahat po nagtatalo-talo sa diskarte. Kung kami-kami rin po minsan medyo siyempre nag-uusap-usap. Kaya nga po minsan mas mahirap din kung marami sobrang abogado dahil sa diskarte minsan kanya-kanya. Bagamat tama naman lahat pero minsan ay may punto naman lahat pero siyempre kailangan maayos minsan pagka abogado, alam naman ninyo mga abogado, mahilig puro pagtatalo. Pero for now, Kong Joel, kasi 11 kayo dyan, di ba? Public prosecutors. Ano ba yung ideal number na gusto nyong private prosecutors? 11 din? Para may isang shadow prosecutor for every public prosecutor, private, gano'n? Pwede naman pong hindi 11. Basta ang importante po sa amin ay quality. Yung magaling na trial, yung magaling po kasi may court siyempre, experience, syempre. Litigation. Aminin naman po natin, yung mga kakaharapin po natin ay mga talagang batak o kung baga sasabihin na natin, doon na natutulog sa korte. At karamihan naman po sa amin ay medyo matagal-tagal na rin po nung huli kami mga nagsi-appear. Maliban siyempre kay Congressman Shell Jokno na talaga namang matagal na rin, 30 o 40 years na nagta-trial practice. Kaya medyo masasabi natin, bagamat kabisado namin yung kaso, pero siyempre may mga court procedure na medyo nakakaligtaan na natin at medyo kalawang na rin po kami ng konti. Kaya talagang kailangan namin yung mga talagang batak rin para makasabay naman kami kahit papano. Pero for now, sino ba yung most likely na kinukonsider ba? Marami na ako nakikita lumulutang na pangalan. Attorney Kapunan, Attorney si Dean Mel Santamaria, si Tranquil Salvador. Ito ba mga pangalan na most likely mapili na o kinukonsider pa lang? Well, si Attorney Kapunan, na malaki po ang naitutulong po sa amin. May mga punto po na mga binibigay po niya. Si Dean ay hindi pa po, actually personally hindi ko pa po siya nami-meet sa mga meeting namin. Ganon din po si Attorney Tranquil Salvador. Pagamat etong dalawang to, kung makukuha po namin, talagang napakagaling din naman po to dahil si Attorney Tranquil, naging professor ko po yan sa isang subject. At talagang masasabi ko naman na yung kanyang husay ay hindi rin matatawaran. Yun, okay. Kong Joel, kapos na tayo sa oras pero maraming salamat Alam ko meron ka pang pupuntahan ng mga engagements pero salamat sa mga ibinahagi nyo. Thank you ho.
Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Okay, yan ho si Congressman Joel Chua, 3rd District Manila Representative. Isa rin ho siya sa mga prosecutors dito sa impeachment trial ni Vice President Sara. Member ho ng House Justice Committee at chairman ng Good Government and Public Accountability. Yan ho. Okay, magko-commercial break lang ho kami. Wag ho kayong alis. Nako, meron ho tayong studio guest at marami tayong kailangan liwanagin dito sa nangyayaring gulo sa Senado. Wag ko kayong alis. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan!